Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Palasyo may pakiusap habang may bisita si Marcos Jr. Muling umuugong sa social media ang naging panawagan noon ng Malacanang hinggil sa pag-iwas muna sa mga kilos protesta tuwing may mahahalagang pagbisita ng mga leader, lalo na ngayong papalapit na ang ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Sa isang pahayag noon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hiniling ng palasyo ang kooperasyon ng publiko upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng mga international engagement ng bansa. Ito ang pahayag ni Auntie Claire. Hindi ipinagbabawal ang kilos protesta, pero sana huwag ito sa panahon na may bisita ang gobyerno. Bakit? Takot kayo, Auntie Claire, na malaman ng mga bisita ang hinaing ng taong bayan? Hindi pwede yan. Habang papalapit ang ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin sa Lapu-Lapu City mula May 7 hanggang May 8, muling napag-uusapan ang nasabing panawagan, lalo na't inaasahang dadagsa ang mga foreign delegates at world leaders sa bansa. Kaugnay nito, nag-deploy na ang pamahalaan ng mahigit 7,300 security at emergency personnel mula sa iba't ibang ahensya tulad ng PNP, AFP, Coast Guard at ibang upang tiyakin ang seguridad ng buong event. Ano ba yan? Pwede ba yan na rally kayo anytime? Ngayon may bisita. Huwag muna mag-rally. Hindi pwede yan, Auntie Claire. Kung maganda sana ang ginagawa ng gobyernong ito, bakit magrarally ang tao? Marami talagang tao na gustong magpahayag sa kanilang pagkadismaya sa ginagawa ng gobyerno. Ito naghihirap tayo ngayon. Tataas na naman ang presyo ng langis next week. Alam niyo ang budget nila nito? If my memory is right, umabot ata ng 17 billion pesos for 2 days. Wow! Kaya may mga nagsasuggest na mga mambabatas para matugunan ang kahirapan ng taong bayan, magbawas ng budget ng ASEAN Summit. Grabe tumataginting na 17 billion. Ang 10 billion dyan is kontrolado nandyan sa Office of the President. Isa pang, basta, sa tingin ko, hindi nila mapipigilan. May magrarally at magrarally. Doon nga sa Amerika, diba, bago lang, last month ba yun? Or nung March, pumunta ang Pangulo doon. Grabe, sinalubong siya ng mga Pilipino. Sinigaw-sigawan. Hindi naman pinigilan ng US government. Yun ang tunay na demokrasya. Sigaw, kaliwat kanan. Wala lang, okay lang sa American government. Bakit dito? Huwag mag-rally dahil may bisita. That's a sign of, hindi sila confident sa ginagawa nila. Dahil mapapahiya sila sa mga world leaders. Another yan, natanong. Last year, yung ASEAN Summit saan ba yung Kuala Lumpur? Nagpunta si President Trump. Ano kaya?
Pupunta rin ba? Trump and Chinese president nandun. So dito, ano sa tingin nyo? Tingnan natin. Kasi sabi ng Pangulo, he will try his best to invite the Chinese president. Kung magpunta si Trump, magpunta si President Xi, at lalo na kung punta rin si President Putin, yung big three na yan, ako, saludo ako sa gobyernong ito. But I doubt. Parang gusto kong makipagpustahan. Kung may mag-attend man dyan sa big three na yan is, siguro, mga ambassador lang. So, mga ASEAN leaders, 11 malala ko, last year, di ba may picture taking? Kapit-bisig na ang mga leaders, nakakaya. Philippine President, wala doon. Ano kayang nangyari? Baka dito ngayon tayo ang host, picture taking, mawawala ang host, wag naman. So, speaking of ASEAN, dati isa tayo sa mga founding members. 5 atang original yan eh. Philippines, Thailand, Malaysia, Indonesia, I think Singapore, and Vietnam, 6 pala. Isa tayo noon ang leading economy, leading. Tayo ang leader sa ASEAN noon, panahon ni President Marcos Sr. Ngayon, wala na. Kulelat na tayo sa ASEAN in terms of everything. Number 3 most corrupt country in ASEAN, Pilipinas. Pagdating sa yung Philippine stock performance, sabi ng isang economist, worst performer ang stock exchange ng Pilipinas ngayon. Dollar to peso rate, nako. Nung isang araw, 61.59 na. Ganyan na kalala ang sitwasyon ng ating bansa. Salamat sa napakagaling nating administrasyon ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nagyod og so nahuman nagyod ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human nagyod og atop. So nindot na dili na gituluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa lang sponsor ni ini. Gitabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola.
So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw pod sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.